okey na po ba yung sound natin? Okey na, ayun. So, okey na po. Pero lagay ko na lang siguro 'to para ano, meron naman itong microphone. Siguro naman ano, mag-cooperate itong ano natin, headset. Okey. Okey na po ba? Okey na po ba guys yung ano natin, music natin, yung sound natin? Ayun, sige. So ito, umpisa na po natin guys kasi medyo mahaba po ito. Ah, shoutout po 'no, shoutout po sa inyong lahat guys. So ito, umpisahan na po natin guys yung ating reaction. Mamaya na po ako mag-shoutout uli. Rose Vlog, ayan, shoutout po, okay na. Ayun. So ito guys, sa nabanggit ko nga po kanina, umpisa na po yung ating, yung mga scholars po ni Kalinga Prab. Yung apat po, no? Kasama po dyan si Joy, si Rose Ann, si Eden, at saka si Carla. At sa unang araw po ng klase nila, siyempre orientation po yan. Kaya during the orientation, marami pong mga binanggit doon, no? Yung sa orientation po nila. At mukhang na-emphasize po yata doon yung tuition dahil nga po nursing, no? So siguro, sinusiguro lang din po ng paaralan na itong mga estudyante nila ay handa ika nga harapin kung ano man yung mga gastusin. Ayun. Ayun, 3 balik ko na. Ay, pasensya po ma'am, Lolita Adante ko na. Salamat, may sound na po. Nagloloko po ma'am, pasensya po, no? Nagloko po yung sound natin. So yun nga po, no, nabanggit ko sa orientation po ng school, doon nga sa mga first year students, mukhang nabigyan yata ng emphasis yung tuition at itong Kalingap Angels nga, no, especially si Rose Ann, masyado pong naapektuhan. Okay, masyado po siyang naapektuhan dito nga po sa orientation kung saan na-emphasize po masyado ang tuition. Okay, so ito guys, panoorin natin. Medyo mahaba-haba po itong reaction natin. At so ipi-play ko po and then bigyan po natin ng reaction. Okay. So sabi nga po ni Marimar, Mix TV, na-stress sila sa orientation. Opo ma'am. Na-stress po sila sa orientation kasi masyadong na-emphasize po yung kamahalan ng tuition. Ayun. So kawawa naman. Oo. So hindi po natin ma-blame, no, si Rosan kahit sino naman siguro na mag-alala ika nga dahil nga po sa mahal talaga ng tuition. Okay? So ito na po. Panoorin po natin at bibigyan po natin ng komento. Okay? Grabe na yung video. Hello. Ano, kamusta na? Okay lang, nagising pa lang, tapos nagkakain. Kakain pa lang kayo. Oo, kasi ano, may Pasok na. Bakit? pasok kami. Balita ko, stress ka daw sa ano, Kaya first day mo. first day pa lang naman kasi kaya pala. masyadong ano. Tapos nabigla, parang bigla. Ba't kayo bigla? Nangyari? Nursing baga. Nakaka-pressure kasi ano, di pa naman magkakilala. Tapos yung binigla kami sa gawain. Pero Wala, grabe. First day pa lang na ano na kayo. kaya Nabigla. Ayun, so yun nga po ang nangyari guys, ano, sa unang araw pa lang po ng klase nila, orientation bali. Nabigla po sila, no, especially si Rose Ann. So hindi po nila akalain na ganun po yung ma-encounter nila. Kaya unang araw pa lang po na-stress na po si Rose Ann. Ayun. So ito, pakinggan pa natin guys. Wala. Paano na kaya pag nag-exam? Wala. wag. Sa tingin mo, kakayanin mo? Kakayanin naman, pero yung tuition, hindi talaga eh. Kaya, hindi ko alam. Balang araw, kakayanin mo yan. Hindi ko nga alam kasi nalilito na din nga ako. Bakit?
Yung sa tuition nga, di ko alam kung makakasurvive ako. Makakasurvive yung utak ko, pero yung pera di ko alam kung makakasurvive. Kasi di ko naman kaya yung So dito guys, mapansin natin. Ay, thank you po no kay Ate Gemini, nagpakulay po. So dito guys, obserbahan natin si Rose Ann guys. Masyado po niyang pinoproblema yung tuition. Sabagay, hindi natin, okay din naman yon. Masyado niyang pinahalagahan. Siguro kung opposite naman po yung ginagawa niya, let's say, baliwala sa kanya, siguro baka iba din po yung reaction ng mga viewers. Pero dito, parang masyado niyang wino-worry yung tuition fee na kung tutuusin, hindi naman niya dapat i-worry yan dahil nga po, scholar po siya ng Team Kalinga po, scholar po siya ni Kalinga Prab. Pero yun nga po, hindi din po natin siya ma-blame kung nagiging ganun po yung kanyang reaction. Doon nga po sa unang araw ng klase nila kung saan na-emphasize po ang tuition ng nursing. Actually, mahal po talaga. Mahal po ang nursing. Mabuti nga dyan sa school po nila. Ang first year, hindi po kamahalan no, sa nabanggit nila. Ang medyo mahal, kahit saan naman, yung third year talaga. Kasi mga major na po yan. Doon po talaga ang medyo mahal. Pero sa una pa lang, hindi pa. Pero tiningnan kasi ni Rose Ann guys, yung lahat na po, no? Yung lahat na po ng tuition hanggang sa makagraduate sila. So, yung kalakihan, yun ang winungurin niya. So, yun po. So, ito. Tuloy pa natin. Yung alin. yung pera. Siyempre, malaking halaga din. Kakayanin mo yan. Paano? Upo ka muna pala. Kakahiya ka. Kaya nga, di ko alam. Stress kasi ako. Walang nagpapasok masyado sa utak ko kasi. So, dito guys, mapansin po natin na unang araw pa lang si Rose Ann po na-stress na. Kawawa naman si Rose Ann. Mangangayayat ito. Ngayon pa nga lang sa medyo bumawi, no? Napapansin natin guys, sa mga nakasubaybay po talaga. Ang payat-payat po talaga ni Rose Ann. So mabuti nga ngayon, nagkakalaman na siya. Pero sa stress, baka maano po siya. Baka papayat. So yun po ang, so sabi po ni Marimar Mix TV, sa situation, nag-worry sa tuition fee. Na-feel ko kay Rose Ann, parang nilagay niya sarili niya sa part niya. Yun nga po, ma'am, no? Nilagay po niya yung sa part po ni Kalinga Prab na hindi naman siya ang magbabayad. So masyado po niyang wino-worry. Ayun. Pero yun nga po, no, hindi po natin siya ma-blame kung ganun din po yung kanyang reaction. Masyado lang niyang siguro pinahalagahan to the point na nag-worry na siya. Hindi naman dapat. Pero siguro, maka-adjust din po yan. Ayun. So, ito. Kaya din sa Hindi naman, kaya naman. Kaso nga yung pera talaga. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam kung saan kami makakuha kasi masyadong maaga pa, pinoproblema mo. hindi, kasi syempre maging may nasa mindset namin yun kasi nursing, di ba? Ang nursing hindi naman biro yung gastos. Tapos, hindi lang yung situation yung gagastusin namin dito sa bahay. Sa allowance namin, syempre, sa sa bahay din namin doon. Si mama, tapos naisip ko din nga si mama. Ayun, so maraming iniisip si si Rose Ann. Pati nga yung mama niya, no, nagwo-worry po siya sa condition, sa situation ng mama niya. So halo po itong nangyari kay Rose Ann, no. Hindi lang siya nagwo-worry sa tuition, pati yung situation ni mama niya, wino-worry na din po niya. Kaya wino-worry niya kung saan daw sila kukuha ng pang-tuition. So, siyempre guys, no,
bago po ginawa ni Kalinga Prab yan na paaralin po sila. Calculated na po yan, computed na po yan. At alam po natin guys, kayang-kaya po yan ni Kalinga Prab. Okay. Hanggat may views, no? Siyempre, nandoon naman tayo. Hanggat may views, may nanonood, kayang-kaya po yan. So, hindi na dapat maguri dyan si Roseanne. Ang isipin na lang niya, siyempre, paano siya mag-aral. Yun lang po ang maibalik nila sa mga tulong po na binigay sa kanila ng Team Kalingap o ni Kalingap Prab. So, gano'n na lang po dapat. Lusulo sa ano ba yun? Paano na yun? Kaya nagparanoid yung utak ko kagabi. Hindi nga ako magkatulog. Kaka-stress na. Pero ngayon, kamusta naman yung Stress usap? pa din. Ayun, so mukhang na-stress talaga si Roseanne, no? Imagine, hindi na nakatulog. Kawawa naman. So, mahirap pagka ganung sana sa unang araw lang, sana sa mga susunod ay makaka-adjust na. So, yun po ang hope natin guys na itong si Roseanne ay wag namang sumuko agad. Unang araw pa lang ayaw ko na mag-aral, masyadong stressful, hindi ako nakatulog at nangayayat na to the point na mapunta na sa talagang wag naman, pero sana wag namang mapunta sa magiging depression na. So, wag naman po sana. Ayun. So, shout out po, no? Fatima 2 Mix Vlog. Ayan. Si Aiden may sponsor. Oo, may sponsor po si Aiden. Ayun. Si Maring Malu. Ayun. So, maaring yun siguro iniisip ni Roseanne kasi nga baka wala yung sponsor na siguro ganun din na isang iniisip niya. Kasi nga may sponsor si Roseanne pero parang yata. Hindi ako sure guys kung ang sponsor ni Roseanne ay nakasupport pa rin sa kanya. Pero may sponsor man at sa wala, nandyan po siyempre ang Team Kalingap, nandyan po si Kalingap Prab. Nandyan po ang siyempre scholar po yan ni Kalingap Prab. So wag na niya dapat alalahanin. Siguro dapat dito masabihan din, ma-assure din siya na kahit wala man yung sponsor supposed to be na magpaaral sa iyo, nandito naman ang Team Kalingap. Nandito naman si Kalingap Prab na siyang magpapaaral sa kanya. Ayun. Noon po yun, no? Sabi po ni Naya Balokanag, ayun. Yung po sana yun, ma'am, no? Yung sagot nga ni MP, yung team nila, no? Team Trolala ba yun? So, nabanggit po niya yon nung pumunta po siya doon sa kanila na sasagutin nila pero di po ba na nawala po siya, tumigil na po siya sa Team Kalingap. Kaya baka yung isa po siguro yon ang wino-worry ni Roseanne na akala niya siguro mawawala na yung niya, magsusupport sa kanya. So, dapat hindi lang siya mag-worry kasi siyempre, nandyan po ang Team Kalingap at nandyan po si Kalingap Prab. Ayun. So, dito pa tayo guys. Ang tanong kasi, ano ba talaga ang gusto ni Roseanne na kurso na kukunin? Yung po ang isang question dyan guys. Kasi sa mga nakapanood po, mukhang hindi sigurado si Roseanne dito. Panoorin natin itong portion na to guys. Parang hindi 100% sure si Roseanne na nursing, no? Parang hindi siya sure na nursing yung kanyang kukunin. Mahirap po, no? Mahirap po sa isang mag-aral sa kolehiyo kung hindi po tayo sure, no? Sa kurso na kukunin natin. Dito panoorin natin, guys. Charis lang po. Napapaship sana ako ng eduk eh. Pero kung anong gusto mong course, dapat yun yung kunin mo. Saka, ang isa sa goal ni Kuya, masaya na siya yung may mapagtapos at matulungan sila na. Parang Ayun. So, gusto na po niya mag-shift sa education.
So, ibig sabihin, baka napapagaya lang 'to, guys. Ano sa tingin niyo? Napapagaya lang ba si Rose Ann sa mga si Joy noon pa, si Joy 'no, sa mga naririnig natin, ang gusto talaga ni Joy nursing at, gano'n din yata si Carla, parang gusto din niya ng nursing. So, nandoon yung mind nila, buo talaga. Pero ito si Rose Ann, sa dito 'no, sa marinig natin sa kanya, parang hindi siya 100% sa kursong nursing. So, marami na siyang, pag-alinlangan o marami na siyang, nakikita na yun nga, ayun. Ngayon, gusto niya mag-shift sa education. Ang tanong, yun ba talaga ang gusto ni Rose Ann, guys? Sa mga nakasubaybay po kay Rose Ann, sa part ano po, sa part 1. Dito guys 'no, maririnig natin dito guys. Sandali, may i-share ako sa inyo. May i-share ako sa inyo guys. Sa part 1 po, hindi man direktang nanggaling kay Rose Ann, na gusto niyang, ito yung gusto niyang kurso, yung nanay po niya may binanggit po. So dito guys, panoorin natin. Itong binanggit po ng nanay niya. Para may idea po tayo kung ano ba talaga ang nasa puso ni Rose Ann. Anong kurso po ba? Kasi mahirap po. Alam nyo guys, may ikwento ko sa inyo. Yung anak ko bago pumasok sa kolehiyo, sabi ko, paaralin lang kita. Basta isa sa ganitong kurso ang kukunin mo. Sabi ko sa kanya, either kukunin mo architecture or kukunin mo nursing o di kaya accountancy. So yun lang po yung tatlong kurso na paaralin kita. Kung ayaw mo mag-aral doon sa tatlo na kurso na yon, isa doon sa tatlo na yon, hindi kita paaralin. So, medyo ibang dating no, pero yun ang sabi ko sa kanya. Ayaw mag-nursing ng anak ko kasi sabi niya wala sa hindi niya type ika nga. Ayaw niya siguro yung mag-injection o ayaw niya na mag-a-assist sa doktor na may mga operation. So, sabi niya, o sige, ang kukunin ko na lang, Papa, accountancy na lang. Ayun. So, kaya nag-aral siya ng accountancy sa UST Manila, no? Hanggang sa natapos niya accountancy. Nursing, wala talaga sa mind niya. So, dito kay Rose Ann, mahirap kung nag-nursing siya dahil lang napagaya. So, di po ba? Mahirap po. Hindi po biro ang pagna-nursing kung napapagaya ka lang. Kung hindi mo talaga hilig, kung wala talaga sa plano mo, wala talaga sa mind mo, wala doon sa passion mo. So, baka pagdating sa third year, susuko ka na at doon ka magsishift ng ibang kurso. Baka lalaki ang gastos. O di kaya madidelayed ka. So, yun ang mahirap. So, dito sa part 1 guys, may binanggit po dito yung nanay ni Rose Ann. So, ito pakinggan natin sandali. 20 pesos po. 20 pesos ang baon mo? Tapos lakad lang po. Pauwi. Minsan po wala po siyang baon. Minsan walang baon. Kawawa na nga po. Naku. May honors pa yan. Kaya gusto niya po magkatapos ng pag-aaral, nakatipid siya. Kahit walang baon, kanikanin lang. Ayos na sa kanya. Grabe namang sipag mo, Rose. Katapos man po pag maski pa pa Ibig sabihin, talagang sumikap ka para makapagtapos ng grade 12 ang. grade 12. Nagsikap talaga. Pumasok ka kahit walang baon. Magkano yung baon? Ayun. So, narinig niyo po ba guys, yung binanggit po ng nanay niya? Ulitin natin. Kasi hindi po ulitin natin guys 20 pesos 20 po. pesos lang. 20 pesos ang baon mo? Dapat lang siya papasok. Tapos lakad lang po. Pauwi. Minsan po wala po siyang baon. Minsan walang baon. Kawawa na nga po. Naku. May honors pa yan. Kaya gusto niya po magkatapos ng pag-aaral, nakatipid siya. Kahit walang baon, kanikanin lang. Ayos na sa kanya. Grabe namang sipag mo, Rose.
Katapos man po pag-aaral ko pa niya. Ibig sabihin, nag-ano ka, talagang sumikap ka para makapagtapos ng Grade 12 bang. grade 12. Nagsikap talaga. Pumasok ka kahit walang baon. 20 minsan wala. Paano mo na pagkakasya yung 20? Hindi na po ako na-resist. Hindi ka na nag... Ito pong 20 po ito, ano po, kung may ambagan po sa school, aral kayo sa project, tiga-ambon ko na lang po. Para po. Anong pakiramdam, Rose Ann, ng ano, ng walang itay, walang tatay na tatrabaho? Mahirap po. Todo kayo. Itong gusto mong maranasan na Ayun. So, narinig nyo pa ba guys? Parang mali yata yung ano ko. Basta binanggit po ng nanay niya na gusto niya pong makatapos ng teacher or education. So, dito po sa part 1. So, hindi ko yata natumbok yung ano. Narinig ko yun kanina, pero hindi ko na ano. So, yun po ang sinabi ng nanay no, dito sa part 1 na gusto niya ang education. Kaya nga, itong pagkuha niya po ng nursing, kung saan mag first year college na po siya, yun po ngayon ang baka mamaya magka-problema siya pagdating po ng siya ay mag third year, kung saan nandoon na po talaga yung mga majoring na po na mga subjects at may mga internship na po. So, yun siguro ang dapat kasi ang first year naman walang problema no, kahit na nandyan siya, sabay siya. First year naman mga subjects dyan common pa. Although mas maganda sana kung ngayon mismo ay mag-shift na po siya to education para talagang wala ng problema. Kung kaya pa niyang lumipat ng school o kahit dyan sa school na yan, pero kung ano talaga yung gusto niyang kunin, yun. Kaya para hindi po siya magka-problema at hindi po siya madidelay dahil mahirap po na mag-aral. Meron din akong pamangkin na ang gusto ng kapatid ko, yung mama niya, pinaral po siya ng anong tawag dito? HRM, ayun. So pinaral siya ng HRM. So nakailang taon po siya at siyempre wala namang magawa kasi nga nag-i-insist yung kapatid ko. Matapos po ang 3 taon yata o 2 taon na pag-aaral niya, wala talaga. Hindi pumasok sa utak niya. During the internship niya sa mga restaurant, tumatakas. So walang nangyari na sayang lang. Tapos noong lumipat siya ng kurso ng yun na nga Digital Fine Arts. Yun pala ang hilig talaga ng pamangkin ko. At doon siya nag-excel, no? Nag-excel siya sa kurso niya. Sumali siya ng mga competition sa mga digital designing at hanggang sa nagtrabaho siya. Nandito kasama ko siya dito sa Qatar, guys. At maganda yung trabaho niya. So imagine, naka-2 o 3 taon siya sa HRM na hindi lang niya at the end kailangan niyang lumipat ng kurso. So sana wag namang mangyari kay Rose Ann kasi sayang po yung panahon maliban sa sayang din ang gastos, sayang din po yung mga taon na lumipas na dapat in 4 years makatapos na siya agad ng kanyang pag-aaral. Ayun. So sana sana makapag-isip si Rose Ann, guys. Okay? So ito, panoorin pa natin. Andali. Yung mga binanggit pa ni Rose Ann, no? Resulta nga ng unang araw ng orientation. Ayun. Na sabi ko nga po, mukhang nabigla. Mukhang nabigla po si Rose Ann. Sa hirap, masyadong advanced po guys, no? Kung napapansin nyo, masyadong advanced po ang naisip ni Rose Ann. Hindi na niya dapat problemahin kung anong mangyari sa 3rd year, 4th year. Ang isipin niya ngayon, kung ano yung hinaharap nila ngayon, doon lang dapat siya mag-focus para hindi po siya anong matawag doon, yung parang hindi ka ma-overwhelm, hindi ka
anong tawag diyan sa Tagalog, hindi ka mabigla. 'Yun. Kasi pag isipin mo yung hindi mo na dapat problemahin, baka lalo kang mangayayat, hindi ka makatulog, gano'n po ang mangyari, ayun. So ito, panoorin pa natin guys. Matatapos agad ako. Grabe, first day pa lang hirapan na talaga ako. Kaya nga ano siguro ng Angels, kasi isa din yun sa goal na may pakita na ano. Ito guys, no, may comment si somebody. Sabi niya, Margie Concebido. So ito sabi po niya kay Margie. Sis, kahit walang pangako, kung gusto talaga, walang problema. Pero para sa akin, hindi pa siya handa. Ayun. So totoo yan, no? Hindi po, kasi ano na po ito, hindi po talaga pwedeng mag-aral kasi isang kurso na wala po doon yung puso mo. Kailangan yung puso mo talaga nandoon at yun talaga ang hilig mo. Halimbawa, okay lang sa'yo na makakita ng may dugo. Isang bagay yan guys. Okay lang sa'yo na mag-injection ka, ikaw mag-injection. Kung takot ka na may dugo, ay ibig sabihin ang kursong nursing ay hindi para sa'yo. So ganun po yun. Oo. Kaya yan ang isang bagay na dapat mo talagang siguraduhin para hindi masayang ang lahat, no? Masayang ang resources at saka yung panahon, yung oras mo. Na malay mo kung ang pinili mo education, kung doon talaga ang linya mo, baka mag-cum laude ka pa. O, di ba? So pag nag-cum laude ka, yun, madali ka makapasok. So gano'n lang po yun. Sabi po ni Pilar Grado, kung gusto mo makuha at maabot ang pangarap mo, magtiis at kung may ibigay na allowance, tipid lang, ipon-ipon din minsan. Correct. Tama po. Kung meron ka talagang pangarap sa buhay at knowing na siyempre no, mahirap lang ang situation nyo, siyempre lahat po talaga dapat mong pangahalagahan. At kung hindi ka sigurado dyan sa kukunin mo, habang maaga pa siguro, magsabi ka na. Kasi mahirap yung bigla kang tatalon sa kalagitnaan habang nasa motion, no? Parang ano yan guys, no? Parang ihalin tulad natin sa sumasakay ka ng sasakyan at umaandar na, doon ka bababa. Mahirap. Kung hindi ka sigurado sa patutunguhan mo, sa kukunin mo, mas mabuti. Ngayon pa lang, magsabi ka na. Ayun. So, sabi po shoutout po no, kay Jackie Espanol. Tita Jo, napanood ko nung dumating ang sponsor niya na kung ang yes. So, opo ma'am, napanood. Marami po ang nakapanood noong pumunta po yung sponsor niya. Ayun. At isa din po yon sa nagsabi nga sa kanya kung gusto mo ng nursing, so suportahan ka namin. Ayun. At doon yata na medyo plus dahil nga po yung mga Kalingap Angels na nursing po ang gustong kunin, baka yun nga po ang isang iniisip natin na baka mamaya napagaya lang. So mahirap po kung pipili ka ng kurso dahil halimbawa ako, gusto ko mag-architecture kasi yun ang gusto ng pinsan ko o yun gusto ng kaibigan ko. Pero wala talaga sa puso ko ang pagiging architecture. Ang gusto ko pala sa electronics o sa IT. So yun po ang mahirap. Ngayon. Sabi po ni Winnie ba to? Bacaccio Christensen. Si Marilyn TV po ang nagsuggest na nursing ang kunin ni Rosanne at tutulong po siya sa gastos at madali daw mag-abroad. Totoo po. Kung isipin mo kasi ang nursing, no, madali kang maka-abroad kung may 3 years experience ka na. Madali po, no? At pagdating sa kitaan, maganda po talaga ang kitaan pagka nursing ka sa abroad kasi nga malaki ang sahod sa abroad, no, sa mga nursing. Pero kung kukuha ka kasi ng nursing dahil lang doon sa iniisip mo na malaki ang kikitain mo, pero hindi mo naman yun hilig at wala talaga doon yung yung passion mo na maging nurse pagdating ng araw, ay magkakaproblema ka po. Yun. Ikaw lang po ang
ikaw din po ang mag-suffer. Ikaw ang magkaproblema. Ayun. So, kung sabihin natin, nag-decide siya mag-nursing dahil yun po ang sinabi ni sponsor po niya noon, ay siguro, dapat sigurong pag-aralan niya talaga o humingi siya ng advice. Dapat kasi may mga ano yan eh, di ba? May mga career guidance counselor po sa school. Siguro baka hindi masyadong nadidiscuss po sa kanila. Napakalaking bagay po no yung pagpili po ng tamang kurso para wala pong masayang na panahon at siyempre gastos din po. Ayun. Margie Concebido, somebody palagay ko nga hindi pa siya handa. Oo, yun nga po yun nga po talaga ang napapansin ng na parang hindi pa handa si Rusan. So mahirap po na sana ang hope natin kasi nandiyan na po siya first year. Ito na po yung first week nila. So nandiyan na po sila ay pilitin po niya makapag-adjust po siya. Kasi hindi naman po pwedeng tumigil kasi naka-enroll na nga po. So muna. So ito nga sabi ni Pilar Grado, tapusin muna niya itong first semester. At sa second semester, pwede siya magkuha ng education. Sayang ang panahon. Opo, tama po yun. Pwede naman po mag-ship po siya ng, yun nga po, no? Kasi common pa po yan. First year, common subjects pa po yan. So, pwedeng dyan muna siya habang inaral niya talaga ng husto yung sarili niya. Kung ano ba talaga, ito ba talagang nursing ay para sa akin? Okay lang ba sa akin na mag-injection? Okay lang ba sa akin na makakita ng dugo? Di ba? Kung yun talaga ang hilig niya, wag na niyang isipin yung magkano gagastusin, magkano napakalaki ang gagastusin. Kasi hindi naman siya ang gagastos eh. Ang gagastos si Kalingap Rob o ang team Kalingap o yung sponsor nga na mga tumutulong. So wag na po niyang problemahin yun kung yun talaga ang gusto niya. Pero kung education nga ang gusto niya, sa nabanggit nga po ng nanay niya doon sa part 1, yun nga, dapat pag-aralan niya, pag-isipan niya ng husto, itong first year siya. So, yun lang po ang siguro ang ma-comment natin guys, dito nga po sa mga binanggit ni Rosan. Ayun. Kahit sinadjust, ito sabi po ni somebody, kahit sinadjust kung ayaw talaga walang magawa ang sponsor. Pag sinabi ng sponsor, kainin ang, ayun, totoo. O siyempre, nasa kanya pa din po. Kung anong gusto niya. Ako nga, di ba, sa nabanggit ko nga po, meron akong gustong ipakuha. Actually, gusto kong kurso guys, nang ipakuha ko doon sa anak kong babae. Nursing, kasi alam ko, maganda ang opportunity ng nursing kahit dito sa amin, o sa Europe, o di kaya sa USA, o di kaya Australia. So, maganda ang opportunity. Pero, hindi mo talaga pwedeng pilitin din ang tao kung ayaw naman niya. So, ang pinili ng anak ko, accountancy. So, kaya ngayon, nagtatrabaho siya as accountant. So, yun ang gusto niya. Oo. At okay naman siyempre, no? Okay naman po ang sahod ng accountancy. Lalo na po pag sa abroad po kayo. At kahit naman po sa Pilipinas, maganda din po ang trabaho ng accountant. Ayun. Ayun. So, ito guys, tuloy pa natin. May mababagong buhay na kabataan. Ay, sobra talagang nabago. Like ngayon, makakapag-aral na kami. Tapos, in-explain naman kahapon talaga. Doon talaga kami Yung stress lahat masyado. na. Oo, na hindi talaga biro yung nursing. Tapos, yung gastusin nga, hindi Parang lang. na lang din, sukli na lang din. Pagbutihin nyo na lang lagi yung pag-aaral nyo. Bigyan nyo yung best. Para maging smooth yung progress nyo. Wala nang ibang problema. Hindi ka naman papabayaan ng Kalingap. Sinabi naman ni Kuya Rob na kakayanin naman. Bilang sukli na lang yun. Pagbutihin nyo na lang yung pag-aaral, bigay yung best.
para yun, makapagtapos kayo agad-agad. Anong plano mo? Yung narinig mo na yung lahat-lahat. Parang ano, nalilito na nga ako eh. Ayun. So, kawawa naman. Kawawa naman si Rosan, guys, na nalilito na tuloy. Nako-confuse na si Rosan. Unang araw, unang linggo ng pasukan, nalilito na. Tama yung mga payo ni Cedric sa kanya na nandyan na yan, pagbutihan mo na lang yung pag-aral mo. Yun na lang ang maisukli nyo kay Kalinga Prab. Kasi nga, siyempre, si Kalinga Prab nga ang gagasto sa kanila. Yun. So, nandyan na yan. So, pagbutihan na lang. Ito po, may sinabi si Roger Garnatsa. Sir RP, andyan na ako noon pa na lagi kong sinasabi sa aking comment na huwag umasa sa sponsor nila dahil hindi lahat ng araw ay nandyan sila. Totoo po. Kaya nga, laging sinasabi natin sa mga sponsors na sa makakaya dahil hindi po natin hawak ang panahon, guys. Sabi nga, hindi tayo pwedeng magsalita ng period o 100%. Sabi nga dito sa Arabic o sa Arab country, pagka nagsabi sila, laging nilalagyan na inshallah, inshallah. So, ibig sabihin, kung ipahintulot ng Panginoon. Kasi nga, hindi natin hawak ang panahon. Only God knows. Nag-promise ka, the next day nagkasakit ka. So, wala. So, hindi mo magagawa yung promise mo. Nag-promise ka ngayon, nasusupport ka. The next day, nabas ka. Inaway ka. Affected yung family mo. So, siyempre, pipiliin mo siyempre family mo. So, paano yung commitment mo? So, wala na. So, tama yun. Nandoon naman tayo sa mga nag-sponsor. Siyempre, ina-appreciate nila yan. Malaking pasalamat nila yan. Pero, be prepared, in case na mawala ang sponsor. Ayun. Pero sa kanila naman, mawalan man sila ng sponsor, nandyan naman si Kalinga Prab. Scholar naman sila ni Kalinga Prab. Kaya hindi nila dapat problemahin. Hindi nila dapat, wag na nilang i-stress yung sarili nila. Ang sabi nga ni Cedric, pagbutihan nyo na lang, yun lang ang maisukli nyo. Siyempre, kung may pinapaaral tayo, guys, maanak man natin, kamag-anak natin, o kung sino man, ang gusto lang po natin, ang isukli sa atin, ay yung magandang grado. Di pa ba? Magandang grado ang gusto natin na isukli nila. Ay yun lang ang gusto natin. Ipakita nila na nagsipag sila. Hindi naman yung nagbabayad tayo ng tuition, malaman natin ang bababa ng grado o di kaya nag-fail sa ibang subject. So, dahil kung anong iniisip o anong problema, ay siyempre ayaw din naman po natin ng ganon. Ayun. So, yun ang kuan. Yun talaga ang challenge si Kama. Ayun. So, ito pa. Tuloy pa natin, guys. Ano? I-jump ko dito sa 8:30. Isang ano lang po. Parang plano. Pero ikaw, ano talaga gusto mo po first? Hindi ko alam. Ikaw ba? Ayun. So, mahirap, no? Napansin nyo, guys? Mahirap po. Nag-aral ka na. First year college ka na po. Nag-enroll ka na sa ganong kurso. Naka 1 week ka na. Pang third day ngayon o pang fourth day sa Pilipinas. Tapos, enrolled ka na sa kursong nursing. Tatanungin ka, hindi mo alam. So, hindi mo alam kung tama ba yung kurso na pinili mo. So, yun ang ano. So, talaga. Tama yung comment dito, hindi siya handa. Pero hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. Kung mag-ship man si Rosan, kung nasaan talaga yung puso niya. Kasi, nandoon na tayo, guys, kahit sabihin natin, gusto niyang mag-nursing, kung ayaw din niyang iwanan yung nanay niya, kung gusto din niya talagang makatabi, nasa tabi niya ang nanay niya, kahit nakatapos siya ng nursing, hindi din po yan mag-a-abroad. Maghahanap lang po yan ng
ng trabaho din po diyan sa Pilipinas. So, alam po natin, no, kung education siya, magandang opportunity po sa DepEd. Maganda po ang sahod nila. Sa bagay, ang nursing ganun din naman, umaangat na din po ang sahod ng nursing dyan po sa Pilipinas. Ayun. So ito may binanggit si Marimar Mix TV. Ako po gusto nanay ko education. Nag-enroll ako first year education pero di ako masaya. After one sem, alam ko na kung paano mag-enroll. Nag-shift ako ng accountancy. Ayun, accounting pala si ma'am. Kasi yun gusto ko. Walang nagawa parents ko kundi suportahan. Tama. So, medyo na-confuse man si Roseanne ngayon. First year pa lang naman, okay lang yun. So, sana wag lang siyang masyadong ma-confuse. Pagpatuloy lang niya at pwede pa naman siyang mag-shift kung talagang ang puso niya doon sa pagtuturo. Yun. Ang advantage po kasi no, kung education ka, may program po ang DepEd. Kung saan po yung lugar nyo, doon ka po ilalagay. So, napakagandang ano din po yun. Napakagandang program ng DepEd. Kung saan ka nakatira, yung school kung saan ka magtuturo, doon din po. Kaya mas lalo siyang hindi siya malayo sa nanay niya, ika nga. So baka 'yun ang gusto talaga ni Roseanne. Ayun. Bel Santos, Sisi, kaya nga dapat 85 pataas, lalo na scholar sila ng Kalingap. Totoo po. Dapat talaga yung medyo mataas ang grade mo pagka mag-aral ka ng nursing. Ika nga, kakayanin mo. Kasi hindi lang po, kahit po may panggastos si Kalingap Rab, no? Kahit may pang-tuition si Kalingap Rab, kung sila mismo hindi po nila kakayanin, wala po talaga mangyari. Ang tuition, nandyan lang po yan. Kayang-kaya po yan ni Kalingap Rab. Pero ang tanong kasi dyan, kaya ba ng emotion nila? Kaya ba ng utak nila? So, yun po. Sila lang po ang makapagsabi niyan. Kung kaya nilang i-push yung sarili nila. Kasi, alam ko po guys, basta magsipag ka lang po, kayang-kaya mo naman po. Ika nga, walang imposible. Lahat naman po may utak, no? Kahit na mababa yung grades mo noon, kung pagsikapan mo talaga, kayang-kaya po yan. So, sila lang po ang makasagot niyan. Kung kaya nila o hindi. Ayun. Wayne Bacasio Christensen, RP Max, talagang bagay ni Roseanne ang education. Yun nga po, no? Kasi madaldal at makwela si Roseanne at masayahin. Bagay siya magturo sa mga estudyante. Opo. Oo. Mukhang doon talaga ang ano niya, ang passion niya. At doon siguro, ma'am, ika nga doon siya nababagay. So, may ano pa naman, may isang semester o isang taon, sabihin na po natin, na makapag-isip-isip siya. Kasi nga, first year naman, common lang po ang subjects niyan. Mga basic, no? Mga basic subjects lang po yan. Kaya wala pong problema. So, mag-ano na lang siya, mag-shift na lang ng kurso na talagang yun ang gusto niya. Shoutout po, no? Annalyn Sweet Cold Vlog. Ayan. Shoutout po, ma'am. Kumusta po? Hindi na po ako masyadong nadalaw sa GC natin. Busy po. Ayun. Fatima to Mix Vlog. Diyos ko po, unang araw pa lang ng pasukan. Nalito na. Yun nga po, ma'am, no? Nakakaawa po talaga, no? Kung titinan po natin, nakakaawa po na pinoproblema masyado ni Roseanne yung situation niya na hindi naman niya dapat problemahin at siguro mahirap din kasi challenge din po sa kanila yung mga unang nalayo sa magulang o unang nalayo sa nanay nila. Isa din po yun yung naalala ko sa live ni Kuya Bal, binanggit niya kung ang problema ni Roseanne ay na-homesick siya sa nanay niya, so suportahan niya. Dalhin ni Roseanne yung nanay niya isama sa boarding house. Yun, para tagaluto, tagalaba kay Roseanne. Bibigyan niya, susuplayan niya ng bigas, no? So doon tayo hanga guys kay Kuya Bal. Masuportahan lang si Roseanne. Sinasuggest ni Kuya Bal na isama ang nanay niya sa boarding house pero siyempre may mga bed po yan. Mabuti kung tig-isa silang kwarto. Siyempre isang kwarto lang po yan at ilan sila.
Siguro masikip na din kung pupunta doon yung nanay ni Rosan. Although, pwede po yun. Handa si Kuya Bal na suportahan. Ayan. Pilar Grado, si Kalinga Prab ay parang papa nila, parents nila na bahala gumastos sila. Basta pagbutihin nila ang pag-aral nila at ipakita na mataas ang grades. Opo, ganun po talaga. Parang, yun nga, parang parents ang papel ni Kalinga Prab. Ang kapalit lang po siyempre dyan, magandang grado. Yun lang po yan. Magandang performance. Ayan. At, pero sabi nga ni Oscar Bartonil, wag lang siya mambabato ng chok. Oo, mahirap na po yun. Nambabato na po siya ng chok. Eh, ibig sabihin na depressed ka na. Wag naman po. Ayun. Ayun. Yung mga walang kuana, lalagyan ko ng jacket. Ayan. Yes po. Yes, basic subject ang first sem and first year college. Kaya pwede siya mag-shift sa second sem. Opo, common po yan. Mga basic subject lang po yan sa first year. So, siguro parang adjustment na din. Nandiyan yung barkada niya, kilala niya, kasama niya sa boarding house. Eh, okay lang po yun. Makapag-adjust siya. At siyempre na bigla siguro, no, lalo na kung malaking university. Galing ka sa maliit na high school, tapos mapunta ka na ng kolehiyo at malaking university pa, mapipressure ka talaga at iisipin mo lahat ng kilos mo, gagastos ka. So, kailangan talaga budgetin mo. Kung magkano yung binigay na allowance sa'yo ni Kalinga Prab, siguro kailangan ng budgeting ng mga Kalingap Angels natin dito, guys. Kailangan nila yung arithmetic nila, pagganahin nila. Oscar Bertonil, sasamba mo na ako, boss. Naka-play lang. Ay, thank you po. Oo, sige po. Okay. Sige po. Yun. Annalyn Sweet Cool Vlog. Ako din, kuya, bihira na din sa GC. Ay, opo. Oo, nga po, ma'am. Busy lang. Ayun. Tama ka po. Tama na po sa RP ang jacket kasi mainit. Importante may taga. Ayun. Oo. So, ito pa guys, no? Pakinggan natin na ito nabanggit ni Rosan kung ano nga nangyari sa orientation. Ayun. So, ito. 13:29. Matakot po doon. Dito po is malaki, tapos safe Sama mo lang si din Carla. po Dito mo, papin mo si Carla. Carla, dito ka, Carla. Kumusta yung orientation? Ano yung mga sinabi sa inyo doon? Yun nga po, di nga po talaga biro yung nursing sa course namin. Na grabe po talaga yung gastos na sobrang dami po talagang gagastusan. Tipong iiyakan na lang po talaga. Kasi di mo alam kung saan ka makakuha ng pera, pambayad. So, ayan tamang-tama pala pupunta namin dito kasi kagabi, no, nakakausap tayo sa chat at na-stress po sila mga kalingap sa tuition na bigla siguro sila. Siyempre, first day of college, di ba? Doon sa orientation, malalaman yung mga gastusin. Ayan, so doon sa group chat namin, sa GC, doon sila message nila ako kung kakayanin daw ba, gano'n. Tapos parang di daw nila kakayanin sa gastusin. Yun nga, sabi ko naman sa kanila, kung yun talaga yung gusto nyo yung course, yun talaga yung kunin nyo, no? Gagawa na lang natin ng paraan Saka, tingin ko kaya naman natin, kasi di naman siya yung bigla ang bigay eh. Parang installment din naman siya, di ba? Kada exam yung bayad, di ba? Yun, kung yun talaga yung gusto mo talagang mag-nurse, yun ang kunin mo. Pero kung may iba ka namang gusto, basta para sa akin, kung ano yung gusto nyong kunin, yun yung kunin nyo. Kasi yung naman, nagagawa naman ng paraan yan. Ikaw, ano ba yung mo? Kayo, napag-usapan nyo nila Joy? Wala po nga. Nag-iisip pa kayo? Nag-iisip po. Kung tutuloy? Si Eden. Hindi ko po alam kayo. Ang nagawa po namin, Umiyak kayo? nag-iyak na lang po talaga kami. Ba't kayo umiyak? Hindi po talaga kinaya yung mga
naiisip namin, nalilito po kami kung ano gagawin talaga. Nakaka-break. Nag-breakdown kayo. Pero, tawag dyan, magkano daw yung una? Sa first year. 17 po yung first 17 po yung first step. Tapos, 27. 27. Tapos second, pataas ng pataas. Nakita ko dun sa, dun sa pinakita nilang, tuition, dun sa third year ang pinakamahal, no? Naabot ng 40 plus. May dagdag pa daw po yun. Hindi pa yun yung pwede man dumagdag yun. May 49. Grabe. Ayun. So, narinig po natin guys, binanggit naman po ni Kalinga Prab na kung yun talaga ang kurso na gusto nila, yun ang kunin nila. At gawa na lang po ng paraan. So, masyado lang po talagang winuhuri ni Roseanne yung tuition, no? Na kayang-kaya naman po ni Kalinga Prab yan dahil magkano ba 17? Apat sila. So, magkano lang po yan? At yung 17, isang semester po yun. So, sa isang semester, 4 times ka po kukuha ng exam. So, ibig sabihin, yung 17, i-divide mo pa yan sa 4. So, kayang-kaya po yan. Walang problema. Huwag na dapat problemahin ni Roseanne. Ayun. At sa nabanggit nga ni Roseanne, dahil nga po doon sa nakita nila doon sa orientation na ganun pala katindi ang gastusan sa kursong nursing, nag-iyakan daw sila. So, ibig sabihin, lahat sila nag-iyakan. Kasama na doon guys si Joy, si Aiden, si Carla. So, ika nga nahawaan sila. Parang si Roseanne lang talaga ang masyadong nag-worry. Pero lahat sila nahawaan na ika nga. Yun. Nahawaan na sila. Umiyak na din sila. Ayun. Yan. So, adjustment lang yan. Siguro, mga 1 buwan lang siguro, maka-adjust na din yan si Roseanne. Baka mag-enjoy na din yan at baka itutuloy na din niya ang nursing. So, ganun lang po yan. Pero, yun nga, kailangan niya talagang buuhin yung mind niya, yung isip niya. Kung ang nursing ba ay para sa kanya. Kasi kung hindi rin, wala, siya din na magka-problema. Baka at the end, magsishift lang din po siya ng kurso. Yun. So, sa approximate ko guys, no, silang 4. Sa 4 years siguro, gagasto si Kalinga Prab ng, sa tuition lang siguro baka gagastos siya ng mga nasa 2 million in 4 years. So, kayang-kaya po yan. Kayang-kaya ni Kalinga Prab yan. Ika nga, bago po niya yan desisyonan na paralin yung mga yan, yung mga Kalingap Angels, ano po yan? Computed na po yan na kayang-kaya niya. So, ganun po yan. Ang kailangan na lang talaga dyan, pagsipagan nila para naman matuwa din po si Kalinga Prab na magpaaral sa kanila. So, ganun lang po yan. Yun. So, kayang-kaya po yan. Ayun. So, ituloy natin guys. Paano po, Kuya Rab, kung ma-ship ako, wala naman po sa Lourdes. Mamabini ka. Ma-stop po ako muna anin. Kasi, ano po kaya ako? Baka daw po matagal yung requirements na dumating Huwag ka lang mag-shift. Ikaw, Carla, lang sa tingin mo, mag-shift siya. Ayun. Gusto na mag-stop. Iniisip niya guys, sayang yung magagastos. Hindi niya alam na pareho po yan, basic subject lang po yan. Pero mukhang tama yung baka homesick lang din, kasamang homesick siguro itong kay Roseanne. Kaya gusto nang baka nabigla na yung nalayo sa nanay. Kaya hindi lang siguro hindi lang ika nga tuition ang factor kung bakit masyado siyang nag-isip. Yung hindi niya pagkatulog, one night o pang ilang gabi na. Isa din siguro diyan guys, iniisip niya siguro yung nanay niya. Kung kumusta na kayong nanay niya, lalo may sakit po ito, may high blood yata itong nanay niya. So siguro nag-worry siya, kaya di bali na mag-stop siya. Okay lang sa kanya kasi mag-shift naman siya ng education o kung anong kurso niyang nagusto niya. Pero mahirap po. Pero dito, pakinggan natin kasi nga pinayuhan po sila ni Kalinga Prab kung
kung ano talaga ang dapat gawin. Ate, masikip doon. Dito po malawak sa bari. Sino ba naghanap nun? Si Lolo? Si Carla po. Si Lolo, di ba? Si Lolo talaga. Pahawak talaga. Mm. Meron pa palang mas ilalawak sa ano. Ano, okay na kayo dito? Opo. Mm. Safe man po dito kasi. Dito rin sila Joy, di ba? Kasi nung nagpunta kami dito nakaraan, di ba nag-vlog kami nila Dan? Dito rin yun. Sa ibang room naman po yun. Ibang room. Kasama niya si Eden. Opo. Okay. Ang ganda. Okay na dito. Magkano ano dito? 7,000. 7,000. Hindi pa kasama yung kuryente tapos. Ayan. So kung dalawa kayo, 3,500 kayo. Ano? Kaya ninyo. Para sa inyong pangarap, di ba? Para sa inyong pangarap. Di ba? Matagal nyo ng pangarap, makapagtapos. Kasi, ito na tayo, nagsisimula pa lang tayo, tapos, na agad kayo, napanghihinaan agad na kayo ng loob. Simula pa lang ng college yan. Wala pa yan. One day pa lang sa One day pa result lang. na. Grabe. Ihanda niyo yung sarili niyo sa mga ihanda niyo yung sarili niyo sa sleepless nights. Lalo na nurse. Ito pala si JJ, oh. Ayun. Tama yung mga guys, yung mga encouragement ni Kalinga Prab sa kanila na kayanin nila. So, nandiyan naman si Kalinga Prab, nandiyan naman siya na talagang susuporta sa kanila. Huwag nilang huwag nilang masyadong isipin kung ano yung gagastusin. Ang isipin nila kung paano nila gampanan, kung ano yung mga tungkulin nila bilang estudyante, para naman matutuwa si Kalinga Prab at mga sponsors and viewers sa magiging resulta ng kanilang performance. Siyempre, isa din po tayo guys sa matutuwa kung nag-i-excel sila doon sa mga klase nila. Siyempre, pag nalaman po natin na si ganito, kung malaman po natin na medyo di po maganda ang grado, siyempre, isa din po tayo sa malulungkot at mamaya mababas pa sila. Ayun. GC Abuyog, ayan, shoutout po. May nag-comment kanina sa live selling ni Ma'am Jack, mag-sponsor kayo. Ayun, naawa po siguro, no? Swerte naman. Baka pagka ganun, baka mag-iba na po yung mood, no? Mag-iba na po yung mood ni Rosan pagka may mga comment na ganun na mag-i-sponsor sa kanya. Kasi sa ngayon, baka yun po ang iniisip niya na si Kalinga Prab lang yung nag-sponsor sa kanya. Hindi po katulad ng mga kasama niya, especially si Carla, na ang dami pong sponsor, no? Si Eden, isa din po na wala din pong gaanong sponsor. Si Joy, dumadami na po ang sponsor ni Joy at yung nga po, no, yung commitment po ng team namin, yung promise po namin kay Kalinga Prab na suportahan namin si Joy sa kanyang apartment. At yung allowance po na binibigay namin na 7,000 since tatlo po sila sa isang apartment, hahatiin nila tatlo, yung binibigay namin na ganun pa rin po na amount, 7,000, mapunta na po yon sa nanay ni Joy. Ayun. O di kaya sa allowance ni Joy. Oo. So, may sobra pa. At sa makakaya, gagawin namin yon. So, suportahan namin si Kalinga Prab. Sabi nga namin, hanggat si Joy ay scholar ni Kalinga Prab, nandoon kami. So, support kami sa apartment ni Joy. Sa makakaya. Yun na po yan. Simpleng sponsorship, pero hindi po yan isang buwan. Tuloy-tuloy po yan hanggang makagraduate po si Joy. So, maraming salamat po doon sa mga sumusuporta sa amin, no, sa mga Joy Fans International dahil alam po nilang nakasupport kami kay Joy, nakasupport din po sila sa amin. So, maraming salamat at doon po talaga sa mga nagsusupport din po sa amin. Ay maraming salamat din po. Ayun. Makaka-adjust na sila kasi nakausap na nila si Kalinga Prab. After ng vlog, okay naman na si Rosan. Ayun.
So, makaka-adjust din yan. Baka isang buwan lang yan. Kahit yung pagka-homesick niya, no? Napapansin natin, guys, homesick talaga si ano? Homesick talaga si Rose Ann, no? Namimiss niya talaga yung nanay niya. Hindi naman natin mabiblame dahil normal po yan. Kahit sino naman po siguro na for the first time malayo ka po sa magulang mo o sa nanay mo, challenge po talaga. Marami kang iisipin. At okay sana kung walang sakit yung nanay niya, may sakit. So, isa din po yun sa magdagdag, ika nga, ng worry niya. So, iniisip niya, nag-worry siya sa tuition, nag-worry pa siya sa kalagayan ng nanay niya. Kaya, yun nga po yung suggestion ni Kuya Bal. Kung kinakailangan, kung gusto niyang isama yung nanay niya sa boarding house, kahit siya na mag-supply ng bigas. Oo, ayaw lang niya na huminto si Roseanne. So dito tayo guys, no, hanga sa Team Kalingap, no. Napakaswerte nila, no, na may Kalingap Rab o may Team Kalingap na sumusuporta sa kanila. Kasi kung imagine, no, kung hindi sila na vlog, hindi sila naging Kalingap Angels, wala talagang way na makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Ayun. So malaking papel ika nga ang nagiging ang gagampanan ng Team Kalingap sa buhay nila. So, ganun. Pakita na lang nila na deserve sila ika nga tulungan. So, ganun lang po yun. Thank you, RP Max Vlog. From Kuwait, my hometown, Negros Occidental. Ayan. Ay, kababayan ko pala si Salvi Flores. Ayan. So, bibigyan po kita ng, ma'am. Ayun. Yes, somebody. Kaya dapat masipag sila mag-aral kasi nandiyan na sa kanila lahat. Totoo po. Nandiyan, no? Provided po lahat, no? Kailangan lang talaga ipakita nila na deserve silang tulungan. Ayun. Sabi po ni Mary Ellen Mendoza, mahal talaga ang magpaaral sa college at mahal ang nursing. Pero madali lang ang nursing at matalino naman si Roseanne. Dapat magpa-advise si Roseanne para kung ano talaga ang nasa puso niya. Yun po, no? Yun pa yung mga na-discuss natin. Kailangan lang buuhin ni Roseanne yung mind niya kung ano ba talaga ang nasa puso niya. Kasi kahit sabihin man natin kaya ng utak niya, may sponsor na dyan si Kalingap Rab o may sponsor na susupport sa kanya, kung wala naman doon yung puso niya, ay baka sa kalagitnaan, magsishift din po siya kung anong kurso na gusto niya. Yun. So, nasa kanya. Kailangan lang niya sigurong pag-aralan din niya talaga. Ipagdasal niya at humingi siya ng payo. Ganun lang po yun. Sa mga nag-nurse na, o di kaya sa mga senior nursing students na makilala niya someday. Baka makatulong din po sa kanya. Yun. So, Simply Nympha, thank you RP Max Vlogs and Group for giving Joy assistance for her dorm. Opo, welcome po. Sa makakaya po, yun po talaga ang pangako namin kay Kalingap Rab na susuportahan namin si Joy sa kanyang apartment. Sa makakaya. Ayun. Yun po talaga ang namin. At nakikita naman po namin deserve po talaga ni Joy na tulungan din. Yun. So ito pa guys, panoorin natin itong concluding na pinayo ni Kalingap Rab sa kanila. And kay Kuya Rob po, salamat. Ano ba ito? Pagtulong. Sa Pag-encourage. Pag-encourage po sa amin. Kasi po, pinanghihinaan po talaga kami ng loob. Hindi po namin alam yung gagawin namin. Salamat po sa buong Team Kalingap. Salamat po sa buong Team Kalingap, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap. And also kay Sed po, thank you so much. Sed, salamat. Kasi lagi kang nandyan. Uy! Sana hintay ka rin. Ayun. So nakita natin guys.
Ayun, nakita natin guys, no? Medyo ano na, medyo lumuwag-luwag na po yung loob ni Roseanne. Ayun. So naging ano na, tumawa na. So malaking tulong yung pagdalaw po ni Kalinga Prab sa kanila at napakalaking assurance po sa kanila yon. Sabihin na huwag niyong isipin ang tuition, mag-aral kayo mabuti, kung yun talaga ang gusto niyong kurso, kung gusto mo talagang mag-nurse, someday, ay tuloy nyo lang. Oo, kakayanin natin yan. Napaganda po yung binanggit ni Kalinga Prab, kakayanin natin yan. Hanggat by views, ayun. At saka sabi nga niya, hindi naman po yan biglaan. Oo, hindi naman yan kailangan bayaran mo in 1 month. Ang tuition po ay bawat exam po. Pwede pong installment. Ika nga, pwede mong bayaran yung buong semester o di kaya tuwing exam. So 17,000 i-divide mo sa 4, yun po ang babayaran nilang tuition every month. So every month po ang exam po diyan. Ayun. So mukhang ano na, medyo lumuwag-luwag na po guys yung siguro kalooban ni Roseanne. At sa tingin ko ano lang 'yan, mga ilang linggo lang po 'yan, maka-adjust po 'yan. Normal po 'yan, yung pagka-homesick niya sa nanay niya, normal po 'yan sa mga first timer po na nalayo sa magulang. Kahit naman po tayo guys, nung araw nung nag-aral tayo, ganun po talaga yung mga naranasan natin. So normal po 'yan kung ano man yung mga anxiety, kung ano man yung mga worry, normal po 'yan. Makaka-recover din ang mga 'yan at basta malaking bagay na yun nga na-assured sila ni Kalinga Prab at in return, ang gusto lang po talaga natin o kahit si Kalinga Prab na mag-aral sila ng mabuti at wala mo nang boyfriend. Ayun. So yun po ang mahalaga. Ayun. So, yun lang po guys, ang ano natin, ang naka-1 oras na pala tayo, mahigit. Ayun. So, lumalalim na din po ang gabi sa amin. 11:00 na din po dito sa Qatar. At so, yun na po ang komento natin. Gusto ko lang pong gawa ng reaction. Ito nga pong pagsuko. Ayun. Si Roseanne gusto nang sumuko. Ayun. At sa na-discuss po natin, okay na po. Okay na po at handa na po siyang harapin. Ika nga. So, abangan po natin guys kung ano po ang magiging resulta. Ika nga, ito nga pag-aaral nila. We are hoping, we are praying na sana maging successful sila dahil sa nabanggit nga po ni Kalinga Prab, education po talaga. Kahit po maganda na po ang bahay nila, kung hindi po sila nakatapos ng pag-aaral, ay mahirap po talagang makaahon sa kahirapan. Education lang po talaga ang susi. Maliban lang po, no, kung tatama ka sa loto, kahit hindi ka po mag-aral, meron ka na pong pera habang buhay. Pero mga tulad po natin guys na mahirap lang, kailangan natin makatapos ng pag-aral para magkaroon po tayo ng trabaho at magkaroon tayo ng regular na sahod, ika nga. At doon tayo makaahon sa kahirapan. Hindi man tayo yayaman, ang mahalaga po, meron na po tayong pagkukunan ng pagkain. So, yun lang po yun. So, cycle po yan. Pag hindi po tayo nakaahon, yung magiging pamilya natin, mahirap din po. So, mabuti kung forever po na may kalingap. Di po natin masabi kung bigla pong hihinto ang YouTube. So, mahirap po. Kaya dapat talaga habang kaya, habang may nagpaparal sa kanila, mag-aral sila na mabuti. Kasi ang 4 years ay madali lang po yan. Sa amin, no, kung nasa abroad ka, ilang bakasyon lang po yan. Malaman mo, graduate na pala yung anak mo. So, ganun lang po yan. So, maraming salamat po, no, sa inyong lahat, guys. Hindi ko manabasa lahat ng comments nyo. At maraming salamat po. At sa mga manonood po ng replay, thank you so much po. At sana, wag nyo pong kalimutan, guys, na mag-like po, no? Mag-like po sa video na to para ma-recommend po tayo ni YouTube. Ayun. So sa mga nanood din po sa akin kagabi, maraming salamat po. Ayun. Bel Santos, somebody maunawaan. Ano sabi niya? Mauna na ako. Okay. Ay, opo. Oo, sa Pilipinas. Sa Hong Kong pala si ma'am. Opo. So, yun po, no? Maraming salamat po sa inyo, guys. Pansamantala po,
Tayo po ay magpapaalam muna. Titinan po natin kung meron po tayong magandang reaksyonan bukas. Kung wala, baka the next day. So siguro ganito na lang po yung gagawin ko. Magre-reaction, mag-live reaction. Ganun na lang po siguro. So maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo. Mapagpalang umaga po dyan po sa Pilipinas at mapagpalang gabi naman po dito sa amin, sa Middle East, sa Europe at umaga naman po sa Amerika. So, Amerika o sa Western country, no? Amerika, Canada, Australia, yun. So, araw na po sa kanila. Yun. So, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Bye-bye po. Bye-bye. God bless. Ingat po tayo guys.